At ang atin nga pong pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat pong Christian family. Nasa lesson 8 na po tayo mga kapatid. At ang ating pong pag-aaralan ay mahalaga po sa ating pamumuhay mga kapatid. Praise God. At pwede na po ba tayong magsimula mga kapatid? Praise God. Sa ating pong mga Pinoy, mga kapatid, kapag nadidinig natin yung Andres Disaya, ay ibig sabihin ay yung lalaki, isawang lalaki ay sunod-sunuran po sa kanyang asawang babae. Di ba mga kapatid? Sa Hapon, takusa, di ba? At mga kapatid, siyempre kung tawagin yung asawang lalaki na Andres Disaya, ay magagalit ito. Lalo na kung walang kanyang misis sa kanyang tabi. Pero kung nasa tabi niya ang kanyang misis, siyempre, hindi siya magagalit. Pangiti-ngiti lang mga batid. Lalo na kung matapang talaga ang kanyang asawa, si Matilde. At kung Matilde ang asawa mo, siguro nung ka humanap ng bahay sa malapit sa ospital para malapit na lang, di ba mga batid? Walang biro mga kapatid, meron talagang mga kalalakihan na hindi nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga ama ng tahanan. At meron din mga ina ng tahanan na talaga naman gusto nila na sila lang lagi ang nasusunod sa tahanan. Meron talagang mga ama rin na, o ina na mga abusado, mga batid. Mga ama ng tahanan at ina ng tahanan na iniiwan nila ang kanilang pamilya at sumasama sa iba. Pero bagamat madalang mga kapatid ay hindi natin ito may tatanggi at nangyayari talaga ito mga kapatid. At ang pag-aaralan natin sa araw na ito mga kapatid, sa umagang ito at sa susunod pang Biyernes, mga kapatid, ay makakatulong ito upang lalo tayong maging maayos at matibay sa ating pamilya mga kapatid. At pagpasensyahan nyo na lang po yung boses ko mga kapatid dahil 2 buwan na akong inuubo mga kapatid. 2 linggo na pala, 2 buwan, tagal na nun. Kung tayo ay matagal ng mga mananampalataya mga kapatid ay parang review na lang ito. Pero sa mga bago mga kapatid ay mahalagang matutunan agad natin ito dahil makakatulong ito sa ating paglakad sa ating pamilya mga kapatid bilang mga mananampalataya ng Diyos. At tanong ko lang mga kapatid, mayroon bang mga binata at dalaga pa rito mga kapatid? Amen. Amen. Meron lang, isa. Lahat may... sister. Lahat meron ng halos karamihan, majority ay meron ng pamilya mga kapatid. Sa mga binata at dalaga ay hindi nangangahulugan na hindi kasama kayo sa aralin na ito dahil may bahagi rin naman ang aralin na ito patungkol sa pagiging mabuting anak at kaya magandang pag-aralan ito mga kapatid. At balang araw ay magkakaroon din kayo ng mga pamilya at alam nyo na kung ano ang inyong mga gagampanan na tungkulin. Amen mga kapatid. At maraming nasusulat mga kapatid sa banal na kasulatan patungkol sa pamilya na dapat nating matutunan bilang gabay natin sa relasyon natin sa ating pamilya mga kapatid. Mapag-aaral natin mga kapatid ang otoridad at responsibilidad ng bawat isang miyembro ng ating pamilya. Mapag-aaralan din natin kung ano ang structure ng isang pamilya at ang mga tungkulin ng bawat isa mga kapatid na mahalagang matutunan natin ito upang mai-apply natin agad sa ating buhay at sa ating pamilya. Dahil ang ikatatagumpay ng ating paglakad bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus ay nakasalalay din sa ating relasyon sa ating pamilya. Di ba mga kapatid? Ang ating kaaway, mga kapatid, ay ginagamit din ang ating pamilya upang upang magkagulo-gulo tayo, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga bagong convert. Ginagamit ang ating pamilya upang i-discourage
na magpatuloy sa pagiging isang mananampalataya ng Diyos. Paano ka nga naman mapapabuti, mga kapatid, kung hindi naman mananampalataya ang iyong asawa at gayon din ang iyong mga anak at gayon din ang ating mga magulang? Kadalasan ay hindi kayo magkakaunawaan, lalong-lalo na sa pagdating sa pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos, mga kapatid. At siguradong gagamitin ito ng kaaway, mga kapatid, upang tayo ay huminto sa pagsunod ng Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan magpatuloy tayo lagi, mga kapatid. Kailangan ay ma-establish natin sa ating pamilya ang scriptural relationship o isang relasyon, mga kapatid, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, na ang pinakapundasyon nito ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Marami tayong mga verses na pumapatungkol sa kung paano natin magagawa ito, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay mabubuo natin ang ating pamilya na magkaroon din ng spiritual na buhay, at tayo ay magkakaroon ng isang spiritual na tahanan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ang ating magiging gabay upang maging matagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano at maging matagumpay din tayo sa ating tahanan at sa ating pamilya, mga kapatid. Kung hindi mananampalataya ng Diyos ang ating asawa o ang ating mga anak, ay mas pagsikapan natin na tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Kailangan makita nila sa atin, mga kapatid, ang malaking pagbabago simula nung naging mananampalataya na tayo ng tunay na Diyos, mga kapatid. Mahalagang makita, mga kapatid, ang pagkakaiba ng isang ama o ng ina, mga kapatid, na isang mananampalataya na kaysa sa noong hindi pa mananampalataya. Dahil, mga kapatid, kung makita sa atin na tayo ay tunay na sumusunod, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos, ay napakalaki ng tsansa na sila rin, mga kapatid, ang ating pamilya ay maging mga mananampalataya rin ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Marahil, mga kapatid, sa mga bago pa lang na-convert ay medyo mahirap, lalo na kung sa matagal na panahon ay nasaksihan na ng iyong asawa o mga anak ang mga hindi mga kanais-nais mong gawa, hindi magagandang gawa nung araw. Pero kung willing tayo na magbago, mga kapatid, ay magkakaroon din ng pagbabago ang ating relasyon sa ating pamilya. Amen? Tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, at bibigyan niya tayo ng kalakasan upang tayo ay upang magkaroon ng isang mabuting pamilya. At tayo rin mismo, mga kapatid, ay mapapatunayan natin sa ating mga sarili na walang nais ang Diyos kundi ang ikabubuti natin at ng ating pamilya, mga kapatid. Ang una nating pag-aaralan, mga kapatid, ay kung ano ba itong divine order ng family, divine order of the family, dahil sa pagsunod sa planong ito ng Diyos, mga kapatid, ay dito nakasalalay ang ikatatagumpay at ikaliligayan ng isang pamilya, mga kapatid. Ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3, "But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God." Mga kapatid, amen? Malinaw ba, mga kapatid? At sa Colossians chapter 3 verse 20, ito naman po para sa mga ating mga anak. Sabi diyan, "Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord." Sa dalawang verses na ito, mga kapatid, ay malinaw na nakalahad kung ano ang pagkasunod-sunod, mga kapatid, ng bawat membro ng pamilya. Sabi diyan, "The head of every man is Christ." Kaya ang Panginoon Jesus ang nasa itaas nating lahat, mga kapatid. At kung tignan po natin ang pagkaka-structure po neto, mga kapatid, ay Christ is the head of the husband and Lord of the family. Ang Panginoong Jesus ang ating pinakaulo, mga kapatid, ng buong pamilya.
At ang asawang lalaki, ang husband, siya ang ulo naman ng asawang babae. Chief authority over the children, mga batid. Siya lagi dapat ang nangunguna. At ang wife naman, mga batid, ang sabi rito, helpmeet of the husband o secondary authority over the children. At ang children, mga batid, ay they should respect and be obedient to the parents, mga batid. Amen? Ang ulo ng asawang lalaki ay ang Panginoong Hesus at gayon din ang Panginoong Hesus din ang Panginoon ng pamilya, mga batid. Ang ulo ng wife o ng asawang babae ay ang husband o ang asawang lalaki. Ang asawang lalaki, mga batid, ang siyang nasa otoridad o nasa ilalim ng Panginoong Hesus. Siya ang pangunahing may otoridad sa kanilang mga anak. At gayon din, siya ang may pananagutan, mga batid, sa Panginoong Hesus para sa pangunguna at pangangalaga sa kanyang pamilya. At ang wife naman, mga kapatid, o ang asawang babae ay ang helpmeet ng asawang lalaki at pumapangalawa na may autoridad sa kanilang mga anak, mga kapatid. Ang salitang helpmeet, mga kapatid, dito ay mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 18. Ang sabi diyan, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Sabi, mga kapatid. Kung saan, mga kapatid, nilikha si Eva upang nilikha si Eva mula sa tadyang ni Adan, mga kapatid. Hindi ko po alam kung totoo po yung kulang ang ating tadyang dahil hinugot yung isa, mga kapatid. Pero yun ang sabi rito, mga kapatid, na ang babae ay hinugot sa tadyang ng lalaki. Yung iba binibilang, baka nabawasan, di ba? May ginawa na naman. Ang sabi dito, mga kapatid, ang asawang babae ay ang katuwang ng asawang lalaki. Sa ibang version ay a helper fit for him, helper comparable to him, mga kapatid. At ang definition ng helpmeet, mga kapatid, ay helpful companion or partner, especially one's husband or wife. Masasabi natin, mga kapatid, na ang asawang babae ay ang suitable na helper o naangkop na katuwang ng asawang lalaki. Siya ang karapat-dapat na makatulong o makatuwang ng asawang lalaki. Ang asawang lalaki, mga kapatid, ay binigyan ng Diyos ng asawa na angkop sa kanya upang makatuwang niya sa kanilang pamilya. Marahil, mga kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit kadalasan ang mag-asawa ay hindi lagi magkaparehas sa kanilang mga weakness, sa kanilang mga strong points. Tulad kapag ang lalaki ay tahimik, ang asawang babae ay madaldal, mga batid. Kapag ang asawang lalaki naman ay medyo tamad, yung asawang babae ay masipag, mga batid. Kapag ang asawang babae ay magastos, ang asawang lalaki naman ay matipid. Kaya kapag gumagastos ang aking may bahay, mga batid, sinasabihan ko na magtipid naman. At kapag nagtanong kung bakit, kasi marami pa akong bibilhin. Biro lang, mga kapatid. Kayo ba ay naniniwala, mga kapatid, ng ating asawa ay kaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid, na sila ang naaangkop o suitable helper para sa atin? Amen. Ako rin po ay naniniwala, mga kapatid. Ang mga anak naman, mga kapatid, ang mga anak ay, sabi diyan, respectfully obedient to the parents. Kailangan maging masunurin sa mga magulang. At unahin nating pag-aralan, mga kapatid, yung wife's responsibility to her husband. Unahin natin, siyempre, ang kababaihan, ladies first, mga kapatid. Bagamat, mga kapatid, ang ating tatalakayin ay wife's responsibility to her husband ay hindi nangangahulugan na para lamang sa kanila itong parte na ito ng ating pag-aaral, mga kapatid.
Ito ay para rin sa atin ng mga husbands upang matutunan at maunawaan natin ang kanilang responsibilidad sa atin at matulungan din sila na magampanan ang kanilang mga tungkulin. After all, mga kapatid, tayo ang ulo, hindi ba mga kapatid? Tayo ang may higit na pananagutan sa Diyos sa ating pamilya. Kaya mahalaga mga kapatid, ating matutunan ito, mahalaga rin sa mga binata at dalaga pa para bago nyo pasukin ang pag-aasawa ay alam nyo na ang inyong mga responsibilidad. Amen mga kapatid. Sabi diyan mga kapatid sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 24, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. At sa Ephesians naman mga kapatid, chapter 5 verse 33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. At sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 6, ang sabi diyan, likewise, wives, be in subjection to your own husband, so that if any do not obey the Lord, they may also be won without the word by the conduct of the wives, having witnessed your chaste behavior in the fear of God, of whom let not be the adorning of garments or outward braiding of hair and wearing of gold or of putting on clothing, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, the meek and quiet spirit which is of great price in the sight of God. Amen mga batid. May karugtong pa pala. So for once, indeed, the holy woman, hoping in God, adorned themselves, being in subjection to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose children you became, doing good and fearing no terror. Merong dalawang keyword sa mga verses na ito, mga kapatid. Sa mga na-underline na verses na yan, mga kapatid, merong dalawang keyword na naka-highlight dyan, mga kapatid. At may tuturing na ito yung mga pangunahing responsibilidad ng asawang babae, mga kapatid. At ito yung dalawang word, mga kapatid, ay yung submissive at gayon din yung pagkakaroon ng reverence sa kanyang asawa. Unahin nating talakayin mga batid yung submissive o submission. Submissive, sabi dyan mga batid, ready to conform to the authority or will of others, meekly obedient or passive. Ang maging submissive mga batid o pagiging masunurin ay isang pagpapakumbaba at isang matalinong pagsunod mga kapatid sa isang pinagkalooban ng otoridad. Dapat isang matalinong pagsunod mga kapatid dahil hindi naman nangangahulugan na kahit mali at taliwas sa salita ng Diyos, ang nais ipagawa sa iyo ay sunod-sunod ka pa rin. Hindi ganong masunurin ang sinasabi rito sa ating aralin mga kapatid, kundi isang mapagpakumbaba at matalinong pagsunod sa isang merong otoridad mga kapatid, at hindi naman parang isang bulag na sunod lang ng sunod sa kung anong naisin ng asawang lalaki mga kapatid. At dyan nga mga kapatid sa nabasa natin kanina, wives, submit yourselves unto your own husband. At sa Colossians chapter 3 verse 18, wives, be subject to your own husband. At sa 1 Peter chapter 3 verse 5, being subjection to their own husband. Ang sabi mga kapatid ay submit to your own husband. Mga kapatid, paulit-ulit mga kapatid, maraming mga verses patungkol po dito na ang asawang babae ay kailangan maging submissive sa kanyang asawang lalaki lamang.
hindi sa kung sino-sinong mga lalaki, mga kapatid. Ang asawang babae ay kailangan sumunod lamang sa asawang lalaki dahil sa mata ng Diyos, mga kapatid, ang mag-asawa ay naging mag-isa na nung sila ay ikinasal. Amen, mga kapatid. Tulad din naman ng isang mananampalataya, mga kapatid ng Panginoong Hesus, ay sa Kanya lamang tayo sumusunod. Wala nang iba dahil siya lamang ang nag-iisang Diyos. Amen? Amen. At ang asawang babae, mga kapatid, ay kailangan maging submissive sa asawang lalaki. Maliban na lamang kung ang nais ipagawa ng asawang lalaki sa asawang babae ay taliwas sa salita ng Diyos. At kung magkagayon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 5 verse 29, ang sabi diyan, "And Peter and the apostles answered and said, We ought to obey God rather than man." Mga kapatid, rather than men. Hindi ibinigay ng Diyos, mga kapatid, ang batas na ito upang maging sunuran, mga kapatid, kahit na taliwas sa kanyang salita. In that case, mga kapatid, we ought to obey God rather than men. Amen? At gayon din, mga kapatid, hindi rin ibinigay ng Diyos ang batas na ito, mga kapatid, sa mga kababaihan na maging masunurin o submissive sa ang asawang babae sa kanilang asawa, mga kapatid, dahil sa may galit ang Diyos sa mga kababaihan, mga kapatid, kundi ibinigay ng Diyos, mga kapatid, ang mga salitang ito upang magkaroon ng kaayusan ang isang tahanan at ito ay maprotektahan, mga kapatid. Sa banal na kasulatan ay marami tayong mababasa kung paano sila binibigyan ng karangalan ang mga kababaihan, mga kapatid. Sa banal na kasulatan ay mababasa natin na ang mga kababaihan ang pinakahuling umalis sa paanan ng krus ng Panginoong Hesus nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. At sa isang babae rin, kauna-unahang bumisita sa libingan ng Panginoong Hesus. Isang babae rin, mga kapatid, sa isang babae rin unang nagpakita ang Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay muli. Sino nga ba itong babaeng to, mga kapatid? Amen. Si Maria Magdalena, mga kapatid. Sa lumang tipan, mga kapatid, si Miriam ay siyang ginamit ng Diyos upang mailigtas si Moses sa kamatayan nung siya ay sanggol pa lamang. Nandyan din si Deborah, mga kapatid, na mahusay na leader ng mga Israelita. Hindi lamang siya leader, mga kapatid, kundi siya rin ay isang propeta at judge ng bansang Israel. Nandyan din si Esther, mga kapatid, ang pamangkin ni Mordecai. Siya ay naging reyna, siya ang gumawa ng paraan upang makaligtas ang mga Hudyo sa kamatayan. Diba, mga kapatid? At sa bagong tipan, mga kapatid, ay marami rin tayong mababasa doon na mga babaeng propeta tulad nila Ana, na isang byuda, ang mga anak ni Felipe, mga kapatid, nandiyan din si Lydia, ang kauna-unahang naging convert sa Kristyanismo ni Apostol Pablo, mga kapatid. Si Lydia, mga kapatid, ay isang mangangalakal o isang business woman, mga kapatid. Huwag din nating kalilimutan, mga kapatid, ang pinakamapalad na babae sa lahat ng panahon. Blessed among women, sabi sa banal na kasulatan, di ba, mga kapatid? Ang ina ng Panginoong Hesus, si Mary, na naging isang mapagpakumbabang asawa ni Joseph at ina rin ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao at ginampanan niya ang kanyang tungkulin na itinalaga sa kanya ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya walang galit ang Diyos sa mga kababaihan. Amen, mga kapatid. Ang batas na ito ay binigay ng Diyos sa mga kababaihan para sa kanilang mga proteksyon at para sa kaayusan ng tahanan, ang maging submissive, mga kapatid, sa asawang lalaki. At ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay kusang loob na sundin ito ng mga kababaihan at hindi ikalulugod ng Diyos, mga kapatid, ang mga kababaihan
na patuloy nilang pinangahawakan ang kanilang mga makasariling karapatan. Ngunit nalulugod ang Diyos, mga kapatid, sa mga kababaihan na kusang loob na sumusunod sa kanilang mga asawa, mga kapatid. Sa kapanahunan kasi natin, mga kapatid, ay napakaraming mga kababaihan ang nagsasabi na hindi na nila kailangan ang mga lalaki, di ba, mga kapatid? At lalong hindi sila magpapasakop sa isang lalaki. Napakaraming mga feminist groups tulad ng Gabriela sa atin sa Pilipinas, mga kapatid, ipinaglalaban nila, mga kapatid, ang karapatan ng mga kababaihan at hindi sila masisisi, mga kapatid. Dahil nung araw, mga kapatid, at marahil magpahanggang ngayon, mga kapatid, ang mga kababaihan ay napaka-konti lang ang kanilang mga karapatan. At sa ngayon, mga kapatid, marami tayong makikita ng mga bansa na ang mga karapatan ng kababaihan ay mangilan-ngilan lang, mga kapatid, kumpara sa karapatan ng kalalakihan. At gayon din, mga kapatid, napakaraming mga asawang lalaki ang abusado sa kanilang mga asawang babae. At minsan, ang asawang lalaki, ang mga kalalakihan, ay nasa isip lang nila ang kababaihan ay para anakan lamang, mga kapatid. Kaya nagsimula silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan, mga kapatid. Karapatan na magkaroon ng equal rights, right to speak, right to vote, right of equal pay, mga kapatid, right to own properties, at marami pang iba, mga kapatid, na nung araw ay hindi pinahihintulutan. Ang pagiging submissive ng asawang babae, mga kapatid, ay nangangahulugan na dapat ay italaga niya ang kanyang sarili, mga kapatid, ang kanyang panahon, ang kanyang lakas para sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang tahanan, mga kapatid. Hindi naman nakahulugan na ang submission, mga kapatid, na ito ay maging parang isa kang doormat na tatapak-tapakan na lang, sister. Hindi ganon ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Hindi naman nangahulugan na ang mga kababaihan ay hindi dapat mamuno o magkaroon ng mataas na posisyon sa isang komunidad o sa mga organisasyon, mga kapatid, na kapag ginawa nila ito ay mawawala o mahihiwalay na sila sa plano ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Sa katunayan, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon ay napakaraming mga prime minister na babae, di ba, mga kapatid? Mga presidente na babae, mga CEO ng multinational na mga kumpanya, mga kapatid, na babae. At dahil sa mga pagbabagong ito, mga kapatid, ay napakalaki na ang pinagbago ng mga kababaihan sa buong mundo, mga kapatid. At sa dami ng pagbabagong ito, mga kapatid, masasabi natin na maraming kababaihan na rin ang naligaw. Di ba, mga kapatid? Ang isang halimbawa, mga kapatid, sa pananamit lamang, mga kapatid. Dati, kahit sakong ang kanilang paa, hindi makita, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, kaunti na lang ang hindi nakikita, di ba? Kasi nung araw, mga kapatid, hindi ko nakita ang aking lola na nagpantalon. Hindi pa po ako ganun katanda. Siguro kayo rin, yung mga lola nyo, kung nakita nyo nagpantalon nung araw, hindi, mga kapatid. Nakasaya lang sila lagi. At dati, mga kapatid, ang mga lalaki lang ang malakas uminom. Ngayon, mas malakas pa sigurong uminom ang mga babae, di ba, mga kapatid? At we can go on all day, mga kapatid, discussing these changes, mga kapatid. At napakarami talagang pagbabago. At ang mga pagbabagong ito ay nakakaapekto sa isang pamilya. Di ba, mga kapatid? Maraming mga pagbabago, mga kapatid. Ngunit bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay huwag nating ikompromiso ang ating mga sarili sa mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos, mga kapatid. Maaring ang isang asawang babae ay merong napakataas na posisyon o katungkulan sa isang kumpanya, maging siya isang CEO, mga kapatid.
isang multinational company, pero pagdating sa kanyang tahanan, mga kapatid, ay kailangan niyang maging submissive sa kanyang asawa. Amen, mga kapatid. Malaking problema kasi kapag dalawa ang namumuno ng sabay, mga kapatid, dahil magkakaroon ng kalituhan. Hindi malaman kung sino ang susundin. Sa isang pamilya ay kailangan isa lamang ang mamumuno at talagang isa lang ang itinalaga ng Diyos, mga kapatid. At ang ibang membro ay dapat sumunod sa itinalaga ng Diyos na mamuno. Ibigay nila ang kanilang suporta at pagtitiwala, mga kapatid. Amen. Sa Genesis chapter 3 verse 16, ang sabi diyan, to the woman he said, I will greatly increase your sorrow and your conception. In pain you shall bear sons, and your desire shall be toward your husband, and he shall rule over you. Dahil sa binigay, mga kapatid, ng Diyos sa asawang lalaki, ang pamumuno ng pamilya ay hindi naman nangangahulugan na ang asawang babae, mga kapatid, ay mas mababa sa mata ng Diyos. Hindi ganon, mga kapatid, dahil sa mata ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay, mga kapatid. Sa isang pamilya ay kailangan talagang magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Sabi diyan, he shall rule over you. Your desire shall be toward your husband, and he shall rule over you. Kailangan, mga kapatid, ay magpasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki dahil dito nakasalalay ang pagiging matagumpay ng kanilang pagsasama, mga kapatid. Kadalasan, mga kapatid, ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa, kung sila ay hindi sumusunod, mga kapatid, sa sinabi ng Diyos, mga kapatid, patungkol sa pamilya. Kailangan maging submissive, mga kapatid, ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, mga kapatid. Ngunit kailangan din naman ang asawang lalaki ay hayaan niyang ma-express ng asawang babae ang kanyang sarili, mga kapatid. Kailangan ang asawang lalaki rin ay maging fair sa kanyang mga pagdidesisyon. Dahil kung hindi, mga kapatid, ay maraming mga asawang babae ang hindi susunod sa mga asawang lalaki kung puro unfair at hindi kanais-nais ang kanyang mga desisyon. Diba, mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagiging masunurin ng asawang babae sa kanyang asawa ay magiging pagpapala, mga kapatid, siya sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, sa kanyang church, mga kapatid, at gayon din sa kanyang komunidad. Kaya ang mga asawang babae, mga kapatid, ay dapat maggalak sa otoridad ng kanyang asawa, mga kapatid, sa kanya. Kailangan maging submissive siya sa kanyang asawa dahil isang pribilehyo, mga kapatid, ang lumagay sa ilalim ng proteksyon ng kanyang asawa. Amen, mga kapatid. Ang isa pang dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan maging masunurin ang asawang babae sa kanyang asawa ay dahil sa verse na ito, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11 verse 10. Sabi diyan, for this reason the woman ought to have authority on her head because of the angels. As a amplified version, sabi diyan, therefore she should be subject to his authority and should have a covering on her head as a symbol of her submission to authority, that she may show reverence as do the angels and not displease him. Mas pinaliwanag po, mga kapatid, that dito sa verse na ito, mga kapatid, sa amplified version na ito ay malinaw na sinasabi, mga kapatid, na ang asawang babae ay kailangan magpailalim sa otoridad na ito, mga kapatid. At gayon din sa otoridad ng Diyos at ng kanyang asawa, mga kapatid. Kung paano magpasakop ang mga anghel, mga kapatid, ay dapat gayon din ang isang asawang babae magpasakop sa kanya asawang lalaki, mga kapatid. Ang mga anghel, mga kapatid,
ay ginagampanan nila ng kanilang mga tungkulin na itinalaga ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Ang pagtatakip ng ulo, mga kapatid, ng asawang babae ay isang simbolo ng pagsunod sa otoridad sa kanya, mga kapatid, sa kanyang asawa. Amen? At sa atin, mga kapatid, bilang mga Pentecostals, ito ay yung mahahabang buhok o uncut hair, mga kapatid, yung covering na sinasabi dyan, mga kapatid. Sa atin, mga kapatid, ng mga Pentecostals, ito yung uncut hair ng mga kababaihan, mga kapatid. Kaya ang mga kababaihan, kadalasan ay nakikita natin, mga kapatid, na mahaba ang buhok dahil ito ay isang simbolo, mga kapatid, ng pagpapasakop nila sa otoridad ng Diyos at sa kanilang asawa, mga kapatid. Amen? Praise God. Yung misis ko, mga kapatid, maikli lang ang buhok. Hindi siya masyadong nagpapasakop, pero hindi po, mga kapatid, ayaw lang sigurong humaba ng kanyang buhok. Parang nahawa sa akin, mga kapatid. Praise God. At mga kapatid, sa sunod po, mga kapatid, ay ang reverence naman. Praise God. Dalawa, mga kapatid, submissive at reverence. Amen. Tandaan po natin ito, mga kapatid, may exam po tayo, di ba? Baka lumabas ito. Magandang tip, di ba, mga kapatid? Sabi diyan, mga kapatid, sa Amplified Version, however, let each man of you, without exception, love his wife as being in a sense his very own self. Sa husband po yan. Dito po tayo sa wife. Ang sabi sa wife, let the wife see that she respects and reverences her husband, that she notices him, regards him, honors him, prefers him, venerates and esteems him, and that she defers to him, praises him, and loves and admires him exceedingly. At sa 1 Peter chapter 3 verse 2, sabi diyan, when they observe the pure and modest way in which you conduct yourselves together with your reverence for your husband, you are to feel for him all that the reverence includes: to respect, defer, to revere him, to honor, esteem, appreciate, prize, and in the human sense, to adore him, that is, to admire, praise, be devoted to, deeply love, and enjoy your husband. Reverence, mga kapatid, ito yung deep respect for someone or something, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng salitang reverence, mga kapatid, ay paggalang, at hindi lamang ito basta paggalang, kundi ito ay isang malalim na paggalang, mga kapatid. Hindi ito pakitang tao lamang, mga kapatid, na paggalang, kundi ito ay paggalang na bukal sa loob at galing ito sa puso, mga kapatid. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 33, nabasa natin kanina, mga kapatid, ang paggalang na ito ay kasama na ang pagbibigay ng pansin sa iyong asawa. Huwag mong isnabin ang iyong asawa, bagkus siya ay parangalan, siya ay laging piliin, respetuhin, hangaan, magpakumbaba, purihin siya lagi. At dyan sa 1 Peter chapter 3 verse 2, ang sabi diyan, reverence o paggalang na ito ay kailangan ikaw mismo ay nararamdaman mo na nararamdaman din ng iyong asawa na iginagalang mo siya, na pinararangalan mo siya. Itaas, pahalagahan, hangahan, purihin, kahit hindi pogi, sabihin pogi, di ba, mga batid? Dahil kailangan igalang, mga batid, amen? Kung gagawin ng asawang babae, mga kapatid, ang bagay na ito ay maraming problema sa pamilya ang maiiwasan at magiging mas matibay ang kanilang pagsasama, mga kapatid. Kung ang asawang lalaki, mga kapatid, ay hindi mananampalataya ng Diyos, ay hindi rin siya dapat na sermonan araw-araw, mga kapatid, ng salita ng Diyos, kundi ipakita lamang, mga kapatid, ang
paggalang o reverence na ito. At darating ang panahon na ang kanyang asawa ay maaakay din niya sa Diyos. Amen, mga batid. Amen ba, Sister Mercy? Amen. Marami ng mga asawang lalaki, mga kabatid, ang naakay ng kanilang asawa sa Diyos dahil ito ang kaparaanan na sinasabi dito sa banal na kasulatan, mga batid, ang kanilang sinunod. At ang kaparaanan ng Diyos, mga batid, ay ang laging pinaka-mainam. Amen, mga batid. Kadalasan, mga batid, kapag ang na-convert ay ang ama ng tahanan, mga batid, kapag ang ama ng tahanan ang maging isang mananampalataya ng Diyos, ay kadalasan na isasama niya ang kanyang buong pamilya sa maikling panahon lamang sa pagsamba, mga kapatid, sa tunay na Diyos, tulad na naganap dito sa Acts chapter 16 verses 29 to 34. Sabi diyan, mga kapatid, then asking for a light, he rushed in and fell trembling before Paul and Silas, and leading them outside, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved, and your household." And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his household. And taking them in that hour of the night, he washed from their stripes, and he was baptized, he and all his immediately, mga batid. And bringing them up to the house, he set a table before them and rejoiced, believing in God with all his household. Antimano, mga kapatid, nung sumampalataya yung asawang lalaki, mga kapatid, ay naging mananampalataya na rin. Sumunod ang kanyang pamilya, mga kapatid. Ito yung kwento patungkol sa Philippian jailer, mga kapatid. Nung siya ay sumampalataya sa Diyos, ay kasama kaagad ang kanyang buong pamilya. Dahil ang ama nga, mga kapatid, ay may pangunahing otoridad sa pamilya. Ngunit kung ikumpara ito sa isang ina, mga kapatid, kung ang isang ina ay na-convert, mga kapatid, kadalasan ay hirap itong isama ang kanyang buong pamilya. At lalo nang mahirapan, mga kapatid, kung ipilit niya sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, mga kapatid, na sila rin ay mag-convert. Kaya naman, ang pinakamagandang approach, mga kapatid, ay ang maging submissive at ipakita ang paggalang, reverence sa kanilang mga asawa, mga kapatid. Maipakita sa kanila ang makadiyos na gawa at pag-uugali. At kapag nalugod, mga kapatid, ang kanilang mga asawa, ay makukonvert din sila, mga kapatid. Ang magandang pagbabago, mga kapatid, ng isang mananampalataya, kapag nakita ito ng iba, kahit hindi na siya magsalita para himukin, mga kapatid, sila ay magko-convert din, mga kapatid. Pag nakita nila ang magandang mga pagbabago sa isang mananampalataya ng Diyos, ay sapat na ito, mga kapatid, upang matuwa sila at malugod at maari ring makumbinsi, mga kapatid, na sila, mga kapatid, ay maging mananampalataya rin ng Diyos. Kadalasan, mga kapatid, ang magandang pagbabago na nakikita sa isang mananampalataya, mga kapatid, ay ang pinakamagandang paraan upang makumbinsi ang ibang mga miyembro ng pamilya na maging mga mananampalataya ng Diyos, mga kapatid. So, mga kapatid, ang dalawang pangunahing responsibilidad ng asawang babae sa kanyang asawa ay maging submissive, mga kapatid, at bigyan niya ng reverence o isang malalim na paggalang ang kanyang asawa, mga kapatid. Praise God. At may karagdagang aral pa tayo, mga kapatid, para sa mga asawang babae. Sabi diyan sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 6. Basahin na lang natin yung naka-underline, mga kapatid, ano? Sa verse 3, "Of whom let not be the adorning of garments or outward braiding of hair and wearing of gold or of putting in clothing, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, the meek and quiet spirit, which is of great price in the sight of God. For so once indeed the holy women, hoping in God, adorned themselves,
being in subjection to their own husband. And sabi rin dyan, and Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose children you become, doing good and fearing no terror. Dito mga kapatid sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 6 ay sinasabihan mga kapatid ang mga kababaihan na mas pagtuunan nila ng pansin ang kanilang panloob na kagandahan mga kapatid kaysa sa mga panlabas na anyo. Amen, sister. Hindi naman nakakahulugan na pabayaan na nila ang kanilang mga sarili na maging losyang, di ba mga kapatid? Maganda rin yung isaayos mga kapatid ang panlabas na anyo at maging maganda. Pero ang sabi rito mga kapatid, masigit na pagtuunan ng pansin ang panloob na kagandahan. Dahil ang sabi nga sa Proverbs chapter 31 verse 30, charm and grace are deceptive and beauty is vain, because it is not lasting. But a woman who reverently and worshipfully fears the Lord shall be praised. Mga batid, amen? Hindi tumatagal mga batid ang kagandahan, ngunit ang panloob na kagandahan ay tumatagal mga batid at kalugod-lugod ito sa Diyos. At ang pagsamba at pagkakaroon ng takot sa Diyos mga kapatid ay isang kagandahang kapuri-puri mga kapatid. Ito ay isang kagandahan na nagsisimula sa loob mga kapatid. Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 6, sabi nga, kanina mga kapatid, Sarah obeyed Abraham calling him Lord. Sabi diyan mga kapatid, calling him Lord sa verse 6. Doing good and fearing no terror. Tinatawag ni Sarah mga kapatid si Abraham na Panginoon bilang tanda ng pagpapasakop at malalim na paggalang mga kapatid. Sa kanya, sinasabi niya kay Abraham na ikaw ang aking boss. Amen mga kapatid. You are the boss, Abraham. Parang sinasabi ni Sarah dyan mga kapatid. Praise God. Kaya amen. Sino ba ang boss mga kapatid? Amen. Ang mga lalaki, di ba mga batid? Ngunit, hindi naman aabuso mga batid. At ngayon naman, ang ating isunod ay ang husband's responsibility to his wife. Amen mga batid. Praise God. Husband's responsibility to his wife. Pasadahan lang natin mga batid at isang oras lang, di ba? Praise God. At basahin po natin mga batid, Ephesians chapter 5 verses 25 to 33. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Verse 27, that he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such things, that she might be holy and faultless. Even so, husbands should love their wives as being in a sense their own bodies. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and carefully protects and cherishes it, as Christ does the church, because we are members or parts of his body. For this reason, a man shall leave his father and his mother, and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Amen, mga batid. 32, this mystery is very great, but I speak concerning the relationship of Christ and the church. However, that each man of you, without exemption, love his wife as being in a sense his very own self. And let the wife see that she respects and reverences her husband, that she notices him, regards him, honors him, prefers him, venerates, esteems, and that she defers to him, raises him, and loves and admires him exceedingly. Amen, mga batid. Praise God. Verses na ito mga kapatid ay binanggit dito mga kapatid ng 3 beses ng asawang lalaki mga kapatid ay kailangan niyang mahalin ang kanyang asawa.
Kung ang asawang babae, mga kapatid, ay sinabihan ng Diyos na maging submissive, mga kapatid, sa kanyang asawang lalaki, ay tayo naman, mga kapatid, na asawang lalaki, ay kailangan mahalin natin ang ating asawa. Very specific po ang Diyos, mga kapatid. Tayo, mga asawang lalaki, ang sinabihan na, amen, praise God, na mahalin natin ang ating asawa, mga kapatid. Ano ba ang pag-ibig, mga kapatid? Sigurado, mga kapatid, meron tayong mga kanya-kanyang definition kung ano ang love. Ang isa sa mga all-time favorite, mga kapatid, na definition, sabi nila, love is blind. Diba, mga kapatid? Love means never having to say you're sorry. Love is real. Real is love. Sabi, mga kapatid. Kapag ang pag-ibig ang pumasok, puso nino man, mga kapatid, amen. Amen. Butas ang bulsa, pati na alkansya, di ba, mga kapatid? Ngunit ang lahat ng definition na ito, mga kapatid, ay mga worldly definition lamang na ating nadidinig sa mga love songs, mga kapatid. Ang magandang biblical, mga kapatid, na definition ng love, mga kapatid, ay mababasa natin ito sa 1 Corinthians chapter 13, mga kapatid. Basahin lang natin yung hanggang mula verse 1 hanggang 8, mga kapatid. Ang sabi diyan, if I speak in tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in all evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, ang sabi diyan, mga batid. But where there are promises, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Amen, mga batid. Napakagandang definition ng love, mga batid. Ang tinutukoy nitong love, mga batid, ito ay yung agape love, mga batid. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga batid, o sa kanyang bride, mga batid, na walang iba kundi tayo, mga batid, ang church. Someday, mga batid, magkakaroon ng malaking kasalan, mga batid, at kailangan masama tayo ron. Diba, mga batid? Praise God. It is the love of God to His church, mga patid. It is described, mga patid, as being patient, kind, truthful, unselfish, trusting, believing, hopeful, and enduring. It is not jealous, not boastful, not arrogant, rude, selfish, or angry, mga patid. And sa verse 8, true love never fails, mga patid. Ang description na ito, mga patid, ay eksaktong description ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kailangan, mga patid, tayo din ay dapat, mga patid, ang pagmamahal, gayon din ang pagmamahal natin sa Diyos, mga patid, at sa ating kapwa. Amen, mga patid. Kung merong ganitong klaseng pag-ibig sa ating pamilya, mga patid, kailanman ay hindi magkakasira-sira ang isang pamilya. A love that never fails. Ang sabi diyan, mga batid, a love that cares not for its own, but others. A love that endures for better or for worse, mga batid. A love that causes our heart to surpass our emotions. Isang klase ng pag-ibig, mga batid, ng asawang lalaki sa kanyang asawa at mga anak na tratuhin ang kanyang pamilya ng may paggalang at may sinseridad at katapatan, mga batid.
Baka naman kung hindi na attractive mga batid ang ating mga asawa at medyo naglalambing sa atin. Siyempre pag nagkakaedad na mga batid, medyo malaking pagbabago mga batid. At kapag naglalambing sila, ay tumatakbo na tayong palayo mga kapatid. Hindi po mga kapatid. Huwag po ganoon mga batid dahil siyempre pag nagkakaedad tayo, nagkakaroon na ng pagbabago sa ating mga itsura mga batid. Kapag above 60 years old na tulad ko mga batid, mayroon pa bang mga ibang 60 years old dito pataas mga batid? Wala pa, kaya pala magaganda kayong lahat. Ang misis ko mga batid, hindi nyo po na itatanong, 31 po yan, May 31 ang kanyang birthday. Huwag po ninyong kalilimutan mga batid ang birthday ng inyong misis. Para hindi nyo makalimutan, kalimutan nyo minsan. At tignan nyo kung anong mangyari at susunod, hindi nyo na makakalimutan. Di ba mga batid? Kahit kailan. Napakaraming mga kababaihan mga kapatid ang ayaw tumanda mga batid. At patunay ito ng napakaraming mga pampabata, pampaganda mga batid, make-up, skincare products, pangritoke, botox mga batid, liposuction, na ibinibenta mga kapatid, mga services at mga gamot na ibinibenta para sa mga kababaihan at mabiling-mabili ito mga kapatid. Maraming mga nagiging bilyonaryo-bilyonarya dahil sa mga bagay na ito mga kapatid. At ang mga kababaihan mga kapatid, sila rin ay nahihirapan kapag nakikita nila ang pagbabago ng kanilang mga itsura dahil ayaw nilang balosyang. Kaya naman mga kapatid, minsan maiinit ang ulo nila, di ba mga kapatid? Kaya kailangan ay unawain natin sila at mahalin. Amen mga kapatid? Minsan mga kapatid, kaya naman sila nalulusyang mga kapatid, ang ating mga asawa ay dahil sa kaalaga sa ating mga anak. Kaya naman mga kapatid, hindi dapat magbago ang ating pagmamahal sa kanila kahit na nagbago na ang kanilang itsura mga kapatid. Ano man ang sitwasyon mga kapatid, kailangan ay hindi dapat mawala ang pagmamahal natin sa ating asawa. May mga pagkakataon mga kapatid na merong hindi magandang magawa ang ating asawa mga kapatid. At kung gusto natin silang ituwid o itama, ay gawin natin ito ng may pagmamahal. Sabi, mahalin nyo ang inyong asawa, di ba mga kapatid? Minsan gusto niya lagi na siya ang nasusunod. At kung kukontrahin mo, ay kailangan meron pa ring pagmamahal, di ba mga kapatid? Parang Ilonggo, di ba mga kapatid? Galit na, malambing pa rin, di ba? Amen. Praise God. Kung kailangang magalit sa iyong asawa, mga kapatid, pwede naman magalit, sabi ng banal na kasulatan. Pero huwag ka lang magkakasala. At kung magalit ka sa iyong asawa, ay kailangan ay nandun pa rin ang pagmamahal mo sa kanya. Sa Ephesians chapter 4 verse 6. Sabi diyan, be angry and do not sin. Do not let the sun go down upon your wrath. Sabi, huwag palubugin ng araw. Sabi ng iba, huwag kang matutulog nang hindi kayo nagkakabati ng iyong asawa. Ay yung iba, 3 buwan nang hindi natutulog mga kapatid. Dahil di pa nagkakabati. Ang isa sa ating mga tungkulin mga kapatid sa ating asawa ay maging Christ-like sa kanila. Di ba mga kapatid? Kailangan ay mapagpatawad tayo. Kailangan ay makita nila sa atin mga kapatid ang mga katangian ng Panginoong Hesus tulad ng mapanalanginin, mapagpatawad, matuwid, hindi sinungaling. Kailangan ay matapat, may integridad mga kapatid. Isang manggagawa sa tahanan ng Diyos at marami pang iba mga kapatid na ating dapat gawin para sa ating pamilya. Kailangan mga kapatid, ang pagmamahal natin ito mga kapatid sa ating asawa ay katulad ng pag-ibig ng Panginoong Hesus
sa atin. Kung wala ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ay hindi magiging matagumpay ang buhay mag-asawa. Paano ba minahal ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang church? Paano ba minahal, mga kapatid, ng Diyos ang bawat isa sa atin? Ang sabi sa verse 25, mga kapatid, as Christ loved the church, He gave Himself up for her. At gayon din sa John chapter 3:16, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. At dito naman sa Romans chapter 5 verse 8, but God commends His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Diyos, mga kapatid, ang siyang unang umibig sa atin, mga kapatid. Hindi niya hinintay na mahalin muna natin siya bago niya tayo mahalin. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili, mga kapatid, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa tiyak na kapahamakan. Mahal niya tayo, mga kapatid, sa salita at sa gawa. Minahal niya tayo kahit na ang mga ginagawa natin ay hindi kaaya-aya, mga kapatid. Kaya kailangan ganun din tayo sa ating asawa, mga kapatid. Kahit na pakiwari mo ay hindi kanya mahal, mahalin mo pa rin, mga kapatid. Kahit na bungangera, mga kapatid, excuse me, mga sister, mga kapatid, mahilig magpabili ng kung ano-ano, ay kailangan mahalin pa rin natin ang ating asawa, mga kapatid. Amen? Dito sa ating aralin, mga kapatid, ay ipinapaalam sa atin ng banal na kasulatan na tayo ang may otoridad sa ating asawa at gayon din sa ating mga anak. At parang lamang na lamang naman tayo, mga kapatid, kumpara sa asawang babae, di ba? Ngunit kung titignan natin mabuti, ang mga kapatid, ang ating otoridad ay nakapattern sa otoridad din ng Diyos sa atin. At alam natin na ang Panginoong Hesus ay nagsasakripisyo para sa atin. Nagsakripisyo siya para sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. At Ephesians chapter 5 verse 25, husband, love your wives even as Christ loved the church and gave Himself for it. Mga kapatid, nagsakripisyo ang Diyos para sa atin, mga kapatid. Kaya naman, kung paano nagsasakripisyo, mga kapatid, ang Panginoong Hesus sa atin, ay ganun din tayo bilang mga asawang lalaki sa ating asawa at sa ating mga anak, mga kapatid. Amen? Sabi rin ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 18, and Jesus came and He spoke to them saying, all authority is given to me in heaven and in earth. Ang otoridad, mga kapatid, ng Panginoong Hesus ay banal at espiritual, at ang pinakaugat nito ay ang pagsasakripisyo niya para sa atin. Kung hindi namatay ang Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan, mga kapatid, ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya kung ang ating otoridad sa ating asawa, mga kapatid, at sa ating mga anak ay nakapattern sa otoridad ng Panginoong Hesus sa atin, mga kapatid, ang otoridad na ito, mga kapatid, ay banal at espiritual na otoridad, mga kapatid, na ang pinakaugat nito, mga kapatid, ay ang sakripisyo, mga kapatid. Kaya ang otoridad natin, mga kapatid, sa ating asawa at sa ating mga anak ay isang otoridad na makalangit at hindi isang makalaman na otoridad lamang. Hindi ito isang fleshly authority lamang, mga kapatid, kundi ito ay isang divine and spiritual authority which is rooted, mga kapatid, in the sacrifice of one's self, mga kapatid. So, ang una, mga kapatid, ay love, mga kapatid, love your wife, mga kapatid. Amen? At praise God. Palagay ko, pwede na tayong huminto rito, mga kapatid, pansamantala, mga kapatid. At yung huling bahagi, siguro sa next meeting,
mga 30 minutes tayong mag-lecture ulit mga kapatid. At pagkatapos ay exam na mga kapatid. Amen mga kapatid. Praise God. At nandyan naman po yung ating slides. Pwede nyo na pong aralin para perfect, di ba mga kapatid? And hindi lang sa exam mga kapatid, kundi ito ay pansarili natin. Kahit na hindi natin makuha yung exam mga kapatid, hindi mahalaga. Ang mahalaga, mai-apply po natin ito sa ating mga buhay mga kapatid. Amen? Praise God. At tumayo po tayong lahat mga kapatid.